Kaibigan, gusto mo bang ma-please ang Diyos sa iyong buhay? Maaaring tinatanong mo, ano ba yung mga bagay na pwede kong gawin para malugod ang Diyos sa buhay ko? Alam mo kaibigan, ang sagot dito ay pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11:6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Maaaring ikaw ay magulang at alam mo yung pakiramdam na nalulugod ka sa iyong anak dahil nagtitiwala siya sa iyo. Alam mo, yan ay parehas din sa Diyos. Ang Diyos ang ating tatay sa langit. Natutuwa siya sa atin kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya nga, sabi sa Bible, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Maaaring ginagawa mo ang isang bagay bilang pagsunod sa Diyos, pero hindi ito makakalugod sa Kanya kung hindi mo ito ginagawa dahil sa iyong pagtitiwala sa Kanya. Naalala ko, ang isa kong anak ay tinuturuan namin magnegosyo. Sinama namin sa supplier, tinuruan mag-commute, magawa ng Facebook page at iba pa. Ang goal ay matutunan niya ang discipline, hard work, responsibility at matuto siyang makipag-socialize. Now, maaaring sumusunod siya kasi inutos namin mga magulang sa kanya. Pero kung ginagawa niya ito dahil lang sa natatakot siya o napipilitan at hindi dahil sa nagtitiwala siya sa kanyang mga magulang na para sa ikabubuti niya ang aming pinapagawa sa kanya, ay hindi ito makaka-please sa amin. Ang makakapagbigay lugod sa amin ay yung ginagawa niya ang isang bagay dahil nagtitiwala siya na mabuti ang purpose namin para sa kanya. Hindi namin siya gustong pahirapan kung hindi maganda yung layunin namin sa kanya. Ganon din naman sa Diyos. Gusto niyang isabuhay natin ang pananampalataya sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga, sabi niya sa Romans 14:23, at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Wow, ayon sa talata, ay kahit anong gagawin natin na hindi nag-uugat sa pananampalataya sa Diyos ay kasalanan. Bakit? Kasi pag hindi ka sa Kanya nagtitiwala ay automatic sa iyong sarili ka nagtitiwala o sa tao o sa mga bagay na temporal. At ang tawag dito ay kasalanan. Kaya kailangan nating palaguin yung ating pananampalataya kung gusto nating malugod ang Diyos sa atin. Kaya lang, ang tanong, paano? Kasi hindi naman yan pwedeng iinom ka lang ng vitamins tapos boom, lalakas na ang iyong pananampalataya. Hindi ganon. Ang paraan ng Diyos para palakasin yung ating pananampalataya ay testing o pagsubok. Kaya ito yung pag-uusapan natin. Paano ba testingin o susubukin ng Diyos ang ating pananampalataya? Kasi gusto natin malaman yun para paghandaan natin at matuto tayong mag-respond ng tama para pumasa tayo. Kasi gusto niya itong palakasin at palaguin na parang muscle. Hindi ito madedevelop kung hindi niya ito susubukin. Kaya kung bago ka sa channel na ito, nako, tapusin mo yung mensahe kasi kapag naunawaan mo ang mga pag-uusapan natin at naging tama ang response mo sa mga testings, ay siguradong malulugod ng Diyos sa iyo at magkakaroon ka ng isang matatag na pananampalataya sa Kanya. Kung napiplease pala ang Diyos sa ating faith, ay siguradong gusto niyang palakasin din ito. Tama ba? Kaya pag-usapan natin kung paano naman niya ito pinapalakas sa pamamagitan ng testings. Maraming paraan pero meron lang tayong 4 na pag-uusapan ngayon. Ang acrostic natin ay test. God tests our faith through letter T, trials and hardships. E, expectations of faith. S, stewardships of money. T, time and patience. So number 1, God tests our faith through trials and hardships. Sabi sa Santiago 1:2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pansinin natin na hindi sinabi dito na magalak kayo kung sakaling kayo ay daranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi. Ang sabi diyan, kapag kayo'y dumaranas, ang ibig sabihin ang pagsubok ay talagang daranasin natin. Wala itong exemption. Kaya inihahanda na tayo ni Santiago sa tamang pagtugon. Ang sabi diyan, kapag nariyan ang pagsubok, magalak ka. Sabi din sa Job 5:7, tiyak na daranas ng kahirapan ang tao kung paano may tilamsik ng apoy sa apuyan. Then may isa pa, sabi sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin
ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaibigan, ang sabi dyan ay pagdadaanan natin ang trials. Pwedeng ito ay emotional, pwedeng ito ay physical, pwedeng ito ay financial, o kahit ano pa ito. Ang sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus ay magpakatatag dahil bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa gitna ng mga trials. Parang sinasabi sa atin na kung napagtagumpayan niya ang sanlibutan, ay mapagtatagumpayan din natin ang kahit anong trials